Welcome back sa Sagot ni Doc. Kanina napag-usapan natin kung ano ang polycythemia vera at kung paano ang diagnosis nito. Ngayon pag-usapan natin ang isang terminong pwede talagang makatakot, blood cancer. Kapag sinabing cancer, natural lang mag-alala ang pasyente. Pero Doc Jenny, bakit nga ba tinuturing na cancer ang PV? Sagot ni Doc? So, kapag sinabi kasi natin cancer, usually ibig sabihin niyan, there is uncontrolled growth. Ibig sabihin, parang nag-act independently, gumagawa lang ng gumagawa ng dugo yung katawan. Yun yung uncontrolled doon sa polycythemia vera, no? Kaya it is considered as a blood cancer. Pero yung blood cancers natin, meron din kasi yung categories, no? Kung if it is minimally deviated from normal or kung talagang malayong-malayo na siya sa normal. So yung polycythemia vera, nandun lang siya sa minimally deviated versus ang mga leukemia na talagang sobrang deviated na from normal, malayo na sa normal. So it is a blood cancer in terms of uncontrolled yung pagtubo ng red blood cells, pero hindi pa siya nandun sa level ng mga leukemia na talagang pwedeng devastating na just by itself. Kasi ang madalas alam natin, Doc, ang cancer ay bukol. So, hindi bukol sa dugo. Hindi. Hindi. So, ang mga sakit sa dugo, usually, so meron din tayong hematologic malignancies, mga cancer sa dugo, it manifests as blood talaga, nasa dugo natin, dumadaloy sa dugo. Pwedeng nanggagaling yan sa bone marrow, yung pag-produce ng cells ng bone marrow natin, may abnormality na doon. Tapos yung abnormality, nakikita natin sa blood talaga, umiikot sa dugo ng katawan. Hindi siya as a solid tumor katulad ng ibang mga cancer. Ang mas kilala rin natin na cancer sa dugo ay leukemia. Anong pinagkaiba ng PV sa leukemia? So ang problema sa leukemia, masyado ng maraming abnormal cells sa loob ng bulalo. So instead of having normal cells doon, wala nang space yung normal cells tumubo kasi na-overpower na siya ng leukemia cells. So in order for us to treat leukemia, kailangan aggressive chemotherapy siya. Whereas in polycythemia vera, we just want to treat para hindi magkaroon ng mga komplikasyon yung pasyente. No? So ang tinitreat lang natin, tinatry nating pababain yung pagkalapot ng dugo para hindi magkaroon ng complications yung patient. Ang polycythemia vera by itself, hindi siya nakakamatay. Pero ang leukemia, nakakamatay siya. Pero pwede bang mauwi yung PV sa leukemia, Doc? Merong small percentage of patients, maliit lang, 4% of patients na may polycythemia na pwedeng magkaroon ng leukemia in the future. Pero it will take years before mangyari yun. Pero rare yun, hindi siya commonly nangyayari. Doc, may naririnig din kasi akong sakit yung myelofibrosis. Ano po ba yung connection nito sa PV? So, pareho silang kinoconsider na myeloproliferative neoplasm, pero magkaiba yung cells na involved sa kanila. So, polycythemia vera, usually pulang dugo. Pag primary myelofibrosis, usually white blood cells and platelets. Ngayon, yung myelofibrosis na pagpepeklat ng bone marrow, pwede rin siyang maging future event ng mga pasyenteng may polycythemia vera. So parang nag-e-end stage kapag nagkakaroon ng fibrosis kasi instead of normal cells na meron sa bone marrow, puro pagpepeklat na. So pag nagpepeklat yung bone marrow, hindi na pwedeng tubuan ito ng normal cells. So it's also a possible long-term event in polycythemia, pero mababang percentage lang din siya. Okay, so mula sa myelofibrosis, anemia, Doc. Ano pinagkaiba niya sa PV? So actually, magkaiba sila, no? Kasi ang anemia is kakulangan ng hemoglobin, hematocrit, red blood cells. Polycythemia is overproduction. So masyadong maraming blood cells yung polycythemia. So they're really completely different. Iba rin yung mga mechanism kung bakit nagkakaroon ng anemia at polycythemia yung isang pasyente. Okay. Doc, ang smoking, may epekto ba siya? Ang paninigarilyo ba ay may epekto sa PV? So, I think the better question is, yung smoking ba ay may effect sa red blood cells natin? No? Kasi kapag naninigarilyo tayo, yung oxygen natin sa katawan bumababa. Pag bumababa ang oxygen, nasi-stimulate nito ang ating bone marrow na gumawa ng mas maraming pulang dugo para umikot ang oxygen. No? So, pwedeng magdulot ito ng secondary erythrocytosis. Tumataas yung pulang dugo in response to low oxygen.
Pero smoking does not cause polycythemia vera. Kasi ang polycythemia vera ay primary sakit talaga yan sa dugo. Ngayon kung meron na tayong polycythemia vera tapos naninigarilyo pa, edi yung risks ng pagkakaroon ng atake sa puso, stroke at iba pang pagbablood clot ay mas tumataas. Kaya talagang actually walang magandang nadudulot ang smoking, no? So kung kaya talagang tigilan na ang paninigarilyo, yun, Naku. dapat tigil na siya. Ibig sabihin, mas nakakalala ang smoking kung ang pasyente ay may PV na. Ay, oo. Dapat talaga itigil na yung paninigarilyo. Tama. I agree, Doc. Kapag hindi po ba nagamot ang polycythemia vera, ano po ba yung pwede mangyari sa pasyente? So pag hindi nagagamot ang polycythemia vera, lumalapot ang dugo. Pag lumalapot ang dugo, yung chances nagkakaroon ng blood clots ay tumataas, no? So ano ang mga pinaka-common na blood clot na nangyayari sa mga pasyenteng may polycythemia? Usually atake sa puso at stroke. Yun yung pinaka-devastating kasi isang atake sa puso or stroke lang pwedeng tapos na lahat, no? Meron ding mga pagkakataon na nagkakaroon ng blood clot sa mga ugat sa legs. Yung mga blood clot na yan sa legs pwedeng tumapon sa baga. At kapag malaki yung mga blood clot na yan, pwede rin siyang nakakamatay. So, delikado magkaroon ng mga blood clot, no? Ayaw natin yan. Kaya kailangan yung mga pasyenteng may polycythemia, umiinom ng mga gamot at nagbabawas ng dugo para pababain yung pagkalapot ng dugo. Pag sinabing blood clot, Doc, ano yun? Parang barado? Barado yung ugat? Yes. So, yung mga blood vessels natin sa katawan, pwede silang mabarahan ng mga blood clot na yan. At delikado kung yung mga blood vessels na yan ay located sa puso or sa utak. Yun yung pagkakaroon ng heart attack at stroke. So may pagkakataon, Doc, na makaka-form ng blood clot sa utak. Yes. Kasi nga malapot yung dugo, no? Pero hindi lahat ng pasyenteng may polycythemia vera ay pare-pareho yung risk ng pagkakaroon ng blood clots. May ibang additional risk factors din, no? So ano yung high risk factors? Unang-una pag medyo may edad na, more than 60. Pangalawa, kung may history na talaga sila dati ng atake sa puso or stroke, high risk na ang consideration natin sa kanila. Yung ibang risk factors ay kung may mataas ang kolesterol, may family history ng mga blood clot, kung naninigarilyo, no? Yan talaga ang kailangang makontrol ng patients, no? Yung ibang risk factors nila dapat nakokontrol din. Ano yung indikasyon, Doc, na emergency case na yung blood clot? Yung mga manifestation ng atake sa puso, sumasakit ang dibdib, hindi nawawala pag nagpapahinga, dalhin na agad sa ospital, no? Yun yung mga usually devastating na manifestations ng blood clots. So, Doc, malinaw na mahalagang ma-manage ito dahil pwedeng tumaas yung risk sa blood clots, pati yung mga nakakatakot na sakit, yung heart attack, at saka yung stroke dapat nating bantayan. Kaya kung may nakikita tayong abnormal results sa CBC, hindi agad dapat mag-panic. Sinabi nga ni Doc kanina na walang matutulong sa atin yung pagiging kabado. Hindi agad dapat mag-panic. Pero ngayon, alamin naman natin paano nga ba ginagamot ang PV at ano ang pwedeng gawin para makontrol ito. Pero yan ay sa aming pagbabalik. Kaya wag bibitiw dito sa Sagot ni Doc. Sagot ni Doc.